Yung sulat lang, yung sulat lang. Sakto lang sa pinaghirapan po natin sa isla yan, sir. Hindi, kaya pinaghirapan nyo to eh. Pinaghirapan nyo to eh. Pinaghirapan nyo yan. Iyak po ating mga pinaghirapan nyo yan, ha? Mahal po namin kayo, mahal po namin. Eksena ito sa caravan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Navotas noong panahon ng kampanya. Isa sa fish vendors doon ang nag-abot ng sulat at sobre na may pera sa kanya. Dito nakilala ng future president si Nanay Clemencia na ibinigay ang kinita niya sa pagtitinda ng isda para makatulong sa kanyang kampanya. Tignan mo ito, oh. Tignan mo ito, naalala ba ito? Ayan, hinahanap natin. Ito parang kung tayo souvenir. Oh, may souvenir tayo dahil ikaw. Oh. Sa video, umiyak ka na. Dito, umiyak ka na naman. Kaya naman, sa pagbubukas ng Bahay Ugnayan Museum sa Malacanang, isa si Nanay Clemencia sa mga espesyal na panauhin na sinurpresa ni Pangulong Marcos. Ayon kay President Marcos, ramdam niya ang napakalaking kumpiyansa sa kanya ng taong bayan sa pamamagitan ni Nanay Clemencia. Kaya naman, tiniyak niya ang tuloy-tuloy na pag-isikap para hindi mabigo ang pag-asa na nakita sa kanya ng mga katulad ni Nanay Clemencia. Alam niyo, pinaghirapan niya, trabaho na yan, yan ang binenta niya na mga isda. Kinuha niya lahat ng kinita niya at ibibigay ba naman sa akin. Kaya ganun ang kumpiyansa na ibinibigay sa akin. Kaya kailangan ang sukli naman natin sa kanila. Hindi masasawi ang kanilang pag-asa na ibinigay sa atin na gawing mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya pagka naiisip ko yan, ay kahit na pagod na, kahit na inaantok na, sige lang. Kasi ganyan ang inaasahan ng tao sa akin. Bukod sa pagpapasinaya sa mga museo sa Malacanang na bukas na sa publiko ngayong Hunyo, nakikiisa rin ang Pangulo sa pagdiriwang ng Pride Month. Kinilala niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng LGBTQ+ community sa bansa. Palakpakan natin sila at ipagmalaki dahil sa kanilang pagsasabuhay ng husay at galing ng ating mga Pilipino. Sa bagong Pilipinas, ang Pilipino ay malaya. Sa bagong Pilipinas, ang Pilipino ay malawak ang isipan at malaya sa diskriminasyon o pagkutya. Ngayong araw ay nakikiisa rin si Pangulong Marcos sa pagdiriwang ng Arbor Day. Ayon sa Presidente, ipinagdiriwang ito bilang bahagi ng patuloy na pangalaga sa mga kagubatan. Ngayong panahon na mas maramdam na ang epekto ng climate change, mahalaga na ang bagong Pilipino ay mas mapagmahal sa kanila. Binati rin niya ang lahat ng mandaragat dahil ngayong araw rin ay ipinagdiriwang ang Seafarers Day. Kinilala ni Pangulong Marcos ang galing ng mga tripulanting Pinoy na kayang-kayang makipagsabayan o higit pa sa mga dayuhang mandaragat. Ang industriyang ito ay kailangan suportahan at protektahan upang mapanatili ang kalidad ng kakilala sa buong mundo. Training, certification at ibang compliances. Wala akong duda sa kakayanan ng ating mga seafarer. Suportahan natin ang ating mga sea-based OFWs na tinatawag. Ang bagong Pilipino nakikipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Saludo po!